Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Marahil ay napanood nyo na sa aking nakarang video ang tungkol sa kapalpakang ginawa ng militar ng China na kung saan imbes na rocket fuel ang ikinarga sa kanilang missile ay tubig pala, kaya naman pala hindi ito lumipad. Para sa video natin ngayon, napag-alaman na may hindi pala magandang kaganapan ang nangyayari ngayon sa loob ng pamunuan ng militar ng China ayon mismo sa isang lumutang na whistleblower. At ang mas nakakatawa pa, ang rocket fuel na ikinarga sana sa missile ng China ay ginamit pala ng ilan sa mga tauhan ng militar bilang pangluto ng masarap na putahe. Tila kung medyo napahiya si Xi Jinping sa nangyaring kapalpakan dahil sa pagkarga ng tubig sa kanilang missile kaya hindi ito lumipad, malamang ngayon ay sumisid na lang din siya sa hotpot na iniluto ng mga militar ng Chinese gamit ang rocket fuel dahil sa kahihiyan. Pero ano nga bang nangyari at bakit tila sunod-sunod ng kapalpakang nangyayari ngayon sa puwersa ni Xi Jinping? Taon-taon ay laging pinaghahanda ng China ang kanilang pagpapasikat pagdating sa kanilang mga kagamitang pangdigma. Ngayong taon, sa kalagitnaan ng isang malawak na lupain sa isang lugar sa China, dinaluhan mismo ni Xi Jinping ang isang missile testing at drill upang personal na masaksihan ang kanilang mga bagong armas. Sa kanyang hudyat ay nilaunch nila ang isang missile subalit walang nangyari. Hindi kasi nagbukas ang pintuan kung saan sana lalabas ang naturang missile. Hindi ito ikinatuwa ni Xi Jinping at tila napahiya sa maraming tao dahil dito ay muli na naman siyang nag-utos na magpalipad muli ng ibang missile subalit muli na naman itong pumalya. At sa pagkakataong ito, hindi ang pintuan o sarahan ng kinalalagyan ng missile ang pumalya, kundi ang mismong missile na ang may problema. O pwede din nating sabihin na ang mga nag-ooperate sa missile ang may totoong pagkakamali. Imbes kasi na rocket fuel ang ikinarga dito, kinargahan nila ito ng tubig. Kung ikaw si Xi Jinping, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Baka ikaw na lang mismo ang lumipad pahimpapawid dahil sa kahihiyan. Isang pagkakamali na hindi mo aakalaing magagawa ng isang napakalakas at napakayamang bansa na siya ring pagkakamali na magpapahiya sa bansang ito sa buong mundo. Ang China ay tinuturing na isa sa may pinakamalaking puwersang militar sa buong mundo. Subalit ayon sa Amerika, hindi pala maaaring pagkatiwalaan ng China ang kanyang mga missiles. Ito na rin ata ang dahilan kaya nagsagawa ng tila paglilinis si Xi Jinping sa kanilang puwersang militar. Isa-isa niyang inalis ang mga opisyal na sa tingin niya ay wala namang pakinabang at wala din namang nagagawang maganda. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang reconstructing ni Xi Jinping sa kanilang People's Liberation Army at tinanggal niya ang ilan sa mga senior military officers kabilang na yung mga nasa Rocket Force. Ito'y dahil na din sa hindi mabilang na mga kapalpakan at hindi matigil-tigil na korupsyon, partikular na sa kanilang Rocket Force. Ayon mismo sa US Intelligence, tila hindi na umano maganda ang estado ng People's Liberation Army ng China dahil sa korupsyon at mga kapalpakan tulad na lamang ng paglalagay ng tubig sa missile imbes na rocket fuel at ang pumalyang takip ng kanilang mga missile silo o yung lungga ng kanilang mga rockets. Nahalata ito ng Amerika dahil na din sa pagsilip nila sa ginagawang effort ng China upang mas palakasin pa ang kanilang puwersa at maungusan ang lakas ng Estados Unidos. Ang kamakailan lamang na pagpapalis ng ilang mga senior military officers ng Rocket Force ng China at ilan pang mga nanunungkulan sa legislative body nila ay nagpapakita lamang na hindi pa din tapos si Jinping sa pagsasaayos ng kanilang People's Liberation Army. Sa paglilinis na ito ni Jinping ay may malaking epekto sa Rocket Force, isang mahalagang sangay ng PLA na responsable sa mga tactical at nuclear missiles ng bansa. Hindi nagbigay ng anumang pahayag o dahilan kung bakit tinanggal ni Jinping ang mga opisyal na ito na normal lamang ito sa administrasyon ni Jinping. Bigla na lamang siyang nag-aalis ng mga nasa pwesto ng walang dahilan. Pero sa pagkakataong ito, tila halata naman kung ano ang mga naging dahilan ng pagsibak niya sa mga taong ito. Sa isang lumutang na whistleblower, tila mas lalo pa nitong pinainit ang ulo ni Xi Jinping.
Ang gagamitin kasi na rocket fuel para sa missile ay ginamit bilang pangluto ng ilang mga sundalo. Sa tuwing pag-uusapan ng PLA o ang People's Liberation Army ng China, ito ang nais nila na laging nasa headline. Ang PLA ay nananatiling pinakamalakas sa buong mundo o ang China ay may mas maraming warship kumpara sa US o ang China ang may pinakamalaking hukbong pangdagat sa buong mundo. Yan ang mga nais na headline ng China kung pag-uusapan ng kanilang PLA. Gusto kasi nila na silang nangunguna pagdating sa lakas ng puwersa sa buong mundo. Subalit dahil sa nasa halos 45 taon nang hindi nakikipaglaban ng China sa digmaan, hindi tayo sigurado at hindi pa din naman natin nasasaksihan kung gaano nga ba talaga sila kalakas. Panoorin ang video na ito. Makikita na ang mga drones na naghahatid ng mga freshly cooked food para sa mga sundalo ng China. 2 taon nang nakakalipas nang mag-launch ang China ng isang food delivery app na may hahalin tulad natin sa Food Panda natin dito sa Pilipinas. Pero ang hinahatiran nito ng pagkain ay ang mga sundalo ng PLA. Ang mga sundalo ay may mga gadget na ginagamit upang maka-order ng pagkain gamit ang app na ito kahit nasang parte man sila ng China. Isa na naman ito sa propaganda ng China. Nais na naman nilang ipaalam sa mundo na silang may pinakamahusay at modernong equipped forces sa buong mundo. At ang kanilang sundalo ay ang may pinakamahusay na gamit mula sa mga armas hanggang sa kanilang food supply. Pero sa ngayon ay tila iba na ang nangyayari. Ang mga sundalo ng PLA na stranded ay walang sapat na supply ng pagkain at dahil dito ay nagawang gamitin ng mga sundalo ang rocket fuel upang makapagluto ng kanilang pagkain. Isang sundalo ng China ang in-interview at nagpahayag ng malaking kasinungalingan umano ng China at propaganda ng PLA sa totoong kalagayan ng kanilang puwersa. Ang sundalong ito ay nagngangalang Yao Cheng. Siya ay ang dating Lieutenant Colonel at Staff Officer ng PLA na nagtungo ng Estados Unidos noong taong 2016. Siya ang nagbunyag ng mga itinatagong lihim ng PLA. Ayon sa kanya, kulang na kulang umano ang nagiging supply ng PLA at wala silang natatanggap na tamang food supply. Pero paano nga ba silang nakakasurvive? Ayon kay Yao Cheng, kumukuha at ginagamit ng mga sundalo ng PLA ang fuel sa mga rockets nila at ginagamit nila ito bilang pangluto. Ayon pa sa kanya, noong umanong siya ay nagseserbisyo pa, natatandaan niya na ginagamit nila ang fuel mula sa tangke ng rockets upang magluto ng kanilang hotpot. Kulay green umano ang kulay ng apoy nito at walang amoy. Madalas umano ay sumasama siya sa armory upang humingi ng kapirasong solid fuel sa tuwing nais nilang makapagpakulo ng kanilang hotpot. Kung ito ang nangyayari ngayon sa mga sundalo ng China, ano na nga kaya ang nangyari sa kanilang ipinakitang drone na naghahatid ng pagkain para sa mga sundalo at ang food delivery app na maaaring orderan ng mga sundalo sa tuwing sila ay nagugutom kahit saan man silang panig ng China? Isa pa sa mga propaganda ng China na nais ipaalam sa buong mundo ay ang napakalaking pondo nilang inilalaan sa People's Liberation Army kada taon. Kung titignan ang kanilang budget allocations ay talaga namang kapani-paniwala ang kanilang mga sinasabi. Noong taong 2023, umabot lang naman ng $224 billion ang kanilang naging budget para lamang sa kanilang puwersang militar na maituturing na pinakamataas na budget pagdating sa hukbong sandatahang lakas sa buong mundo. Subalit ayon kay Yao Cheng, hindi umano ito makatotohanan. Ayon sa kanya, ilan umano sa mga departamento ng kanilang militar ay walang natatanggap na budget at naniniwala siyang may ibang nakikinabang sa budget na ito ng gobyerno. Kung kailangan umano ng ibang departamento ng pera o budget tulad na lamang ng pambili ng kanilang food supply, kailangan pang kumuha ng kanilang hepe ng pera na nakalaan para sa mga armas ng sundalo. Malaki ang inilalaan ni Xi Jinping para sa budget ng kanilang kasundaluhan, pero ang perang kanyang inilalaan upang i-upgrade ang kanilang mga kagamitan at palakasin pa ang kanilang puwersa ay tila napupunta sa ibang mga bagay na hindi din niya alam kung saan. Pero ang pinaka nakikitang dahilan ni Jinping sa pagkawala ng perang ito ay ang malawakang korupsyon sa loob mismo ng PLA.
Sa mga nakalipas kasing taon ay mas pinagtutuon ng pansin at pinondohan ng gobyerno ni Jinping ang pagpapamodernisa ng kanilang puwersa upang makamit nila ang kanilang hinahangad na pang world class na military bago sumapit ang taong 2050. Mas lumaki din ang defense budget ng China kaysa sa ekonomiya nito sa nakalipas na mga taon. Subalit ang lahat ng ito ay walang magiging saysay kung ang humahawak at namumuno ay napupunta lamang sa kanilang mga bulsa, ang pondo na dapat sana'y gagamitin sa pagpapalakas ng kanilang puwersang militar. Sa kabila ng mga kapalpakan at anomalyang nagaganap na ito, nananatiling matatag si Xi Jinping at matapang sa kanyang posisyon. Ang pagsibak niya sa ilang mga military officials ay nagpapatunay lamang na seryoso siya sa kanyang nais at yun ay ang tapusin na ang malawakang korupsyon sa PLA at gawin pang world class ang kanilang militar.